Good morning mga kabarangay. Ngayon po ay araw ng Linggo, February 22, 2025. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral tungkol po dito sa batas kriminal. Pag-usapan po natin yung sinasabi na proximate cause principle sa criminal law. Ano po ba itong proximate cause? Ito po mga kabarangay, yung isang gawa ng isang tao kung saan ang resulta ng kanyang ginawa ay isang krimen. Kung kaya yung taong ito ay may pananagutan sa batas. So, ano po ibig sabihin ng proximate cause? Ito yung ginawa mo na dahil sa ginawa mo, ang naging direktang resulta sa ginawa mo ay isang krimen. Kung kaya ikaw na gumawa nito ay may pananagutan. Sapagkat kung hindi mo sana ginawa yung bagay na yon, hindi magkakaroon ng krimen bilang resulta sa ginawa mo. So kailangan yung ginawa mo, sinadya mo. Sinadya mong gawin yung ginawa mo. Kaya sinadya mong gawin at naging dahilan yon ng isang krimen. O kaya naman, kung hindi mo man sinadya, ikaw ay hindi naging maingat sa ginawa mo. Kung kaya, ito ay nagresulta sa isang krimen. So, ibig sabihin, kung sinadya mo, yung resulta ay yung krimen na naging resulta ng ginawa mo, it could have been an intentional crime, sinadyang krimen. Kung hindi naman sinadya ay dulot yun ng kawalang ingat. Ibig sabihin, due to your negligence, dahil sa kawalan mong ingat, tuloy nagresulta sa isang krimen. So yan po ang ibig sabihin niya. Para mas maliwanag po, halimbawa, si A at si B, sila ay nasa isang bangka, nasa laot. Ito si B, hindi marunong lumangoy. Ngayon, si A ay nagbiro. Biro lang sa kanya. Wala siyang intensyon na patayin si B. Kumuha siya ng patalim. Sabi niya, B, papatayin kita. Pero sa buong akala ni B, ay talagang tutuhanin papatayin siya. Kaya ang ginawa ni B, lumundag ito sa dagat. At dahil nga hindi marunong lumangoy, nalunod. So ang tanong po dyan, mayroon bang pananagutan si A sa kamatayan ni B? Mayroon po. Dahil kung hindi niya ginawa ang pananakot kay B, hindi siya nalulundag si B sa dagat. At kung hindi siya lumundag sa dagat, edi sana hindi siya nalunod. So si A ay may pananagutan sa pagkamatay kay B. Hindi naman niya sinasadyang patayin. Tinakot lang naman niya. Oo. Pero yung kanyang pananakot ay naging proximate cause. Ito po yung naging dahilan. Direkta naging dahilan ng kamatayan ni B. Na sana kung hindi niya tinakot si B, hindi ito lulundag sa dagat. At kung hindi ito lumundag sa dagat, hindi ito mamamatay. So yan po ang proximate cause. Tandaan po natin, ang proximate cause ay ito ang direktang dahilan kung bakit naganap ang krimen. At logically, ibig po sabihin, sa English, proximate cause should be the direct and logical cause
of the crime. So, ibig sabihin, pag sinabi natin logical, wala nang iba pang dahilan. Ito lang ang naging tanging dahilan. Yung pananakot ni A ang naging tanging dahilan kung bakit lumundag si B sa dagat, kung kaya siya ay nalunod. So, wala nang iba pang dahilan ng kamatayan ni B kung hindi ang pananakot ni C o ni A. So, ibig po sabihin, the act of A in threatening B was the direct and logical cause of the death of B. So, yung pananakot niya, yun po ang tinatawag na proximate cause. Sa isa namang kaso, bilang halimbawa po, itong isang tao, sinampal niya yung estudyante, noong pa yun, matagal na, wala pang juvenile law. So, pagkatapos ng lagnatin, pagkatapos ng sampalin, nilagnat yung bata, namatay. So, dinimanda siya. Ang sabi, ang dahilan daw ng kamatayan, approximate ko sa yung pananampal niya. Kasi kung hindi niya sinampal yung bata, hindi sana nilagnat. Kung hindi nilagnat, hindi sana namatay. Pero napatunayan na noong mga panahon yon, sa lugar na yon, mayroong kumakalat na sakit na parang trangkaso na maraming batang nilagnat at maraming namatay dahil sa lagnat na yon. So, sabi ng korte, yung pananampal, hindi yun ang proximate cause ng kamatayan. Rather, yung symptom kasi ng lagnat, yung mga kung ano-ano pang lumitaw doon sa katawan ng bata, ay nakita din sa ibang batang nilagnat at namatay din. Hindi lang isang bata, mga maraming bata sa lugar ng mga panahon yun. So, yung kumbaga yung lagnat na yon, yung sakit na yon, naging intervening cause. Kumbaga, yun ang pumutol sa proximate cause. Kailangan ang proximate cause, walang tinatawag na intervening cause o walang ibang dahilan ng kamatayan ng bata. Pananampal lang dapat. Kaya masasabi na proximate cause yung pananampal, kaya may pananagutan yung tao. Pero dito napatunayan na maraming dahilan bukod sa pananampal, marami pang dahilan na pwedeng ikinamatay ng bata. Kaya po yung pananampal dito sa ating halimbawa ay hindi siya ang proximate cause ng kamatayan ng bata. Kaya absuelto yung tao nananampal ng bata. Meaning wala po siyang pananagutan sa batas. So yan po ang ibig sabihin ng proximate cause sa criminal law. Yung ginawa mo, yun ang direkta at tanging dahilan kung bakit naganap ang isang krimen. Yan po ang proximate cause. At dahil dyan, may pananagutan po yung tao na yon na gumawa ng tinatawag natin proximate cause. Kumbaga, pag sinabi mo sa Tagalog ang proximate cause, ito ang naging tanging at direktang dahilan ng isang krimen. So, pansamantala po mga kabarangay, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Marami pong salamat.